Ezekiel, Kabanata 23. Hubaran nila kayo ng kasuotan at alahas. Sa ganyang paraan ko puputulin ang iyong mahalay na pamumuhay mula pa nang ika'y nasa Ehipto. Sa gayon, hindi ka na mahuhumaling sa mga Diyos-Diyosan at malilimutan mo na ang Ehipto. Ito ang sinasabi ni Yahweh. Ipaubaya kita sa mga taong kinamumuhian mo. Ipadarama naman nila sa iyo ang kanilang kalupitan. Sasamsamin nila ang lahat ng iyong ari-arian, pati iyong kasuotan. Iiwan kanilang hubot-hubad. Nagpakasama ka, nakiapid ka sa mga bansa at nakisamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Pinarisan mo ang iyong kapatid, kaya naman ipalalasak ko sa iyo ang parusang ipinataw ko sa kanya. Ito nga ang ipinapasabi ni Yahweh. Ang iinuman mong saro ng iyong kapatid ay malaki at malalim. Ikaw ay pagtatawanan at tutuyain. Pagkat umaapaw ang laman nito, malalasing ka at matitigib ng kalungkutan, sapagkat ang saro ng Samaria na kapatid mo ay saro ng pagkatakot at pagkawasak. Iyong uubusin ang laman ng saro, pagkatapos babasagin mo ito at susugatan ang iyong dibdib. Kaya nga, ipinapasabi ni Yahweh, dahil sa iyong paglimot at pagtalikod sa akin, pagdurusahan mo ang iyong pakikiapid at mahalay na pamumuhay. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, hahatulan mo na ba sina Ohola at Oholiba? Ipamukha mo sa kanila ang kasuklam-suklam nilang gawain. Sila'y naging mamamatay tao at mapangalunyak. Pinatay nila ang kanilang mga anak at inihandog sa kanilang Diyos-Diyosan. Bukod dito, pinarumi pa nila ang aking templo at winalang halaga ang araw ng pamamahinga. Sinalaula nila ang aking templo nang sila'y pumasok dito, pagkatapos ihandog sa Diyos-Diyosan ang kanilang mga anak. Paulit-ulit pa silang nagpasundo ng mga lalaki mula sa malalayong dako. Nagpaayos pa silang mabuti para sa mga iyon. Naglinis sila, nagkulay ng mata at naglagay ng mga hiyas. Nagpagawa pa sila ng isang magkarang pahingahan at ng isang mesang ubod ng ganda, at doon inilagay ang kamanyang at langis na ibinigay ko sa kanila. Napapaligiran sila ng mga taong nagkakaingay sa tuwa. Naroon din ang mga karaniwang tao mula sa ilang. Ang mga babae ay sinuotan nila ng pulseras at pinutungan ng magagandang korona. Nasabi ko sa aking sarili, ang babaeng iyon ay tumanda na sa pakikiapid. Gayunpaman, marami pa ring nakikipagtalik sa kanya, sapagkat ang paglapit sa kanya ay tulad ng paglapit ng isang lalaki sa isang babaeng mahalay. Ganoon sila lumalapit kina Ohola at Oholiba para isagawa ang kanilang kahalayan. Ngunit hahatulan sila ng mga taong matuwid dahil sa kanilang pangangalunya at pagpatay, sapagkat mapakiapid sila at ang mga kamay nila'y tigma ng dugo. Kaya nga, ito ang ipinapasabi ni Yahweh. Ipapalusob na sila sa naghihintay na hukbo upang sila'y takutin at pagnakawan. Sila'y babatuhin ng malaking hukbong yaon at gagamitan ng tabak. Papatayin sila, pati kanilang mga anak, at susunugin ang kanilang mga tirahan. Sa ganitong paraan ko, wawakasan ang kahalayan sa lupaing iyon upang magsilbing babala sa mga kababaihan at nang walang sumunod sa kanilang hakbang. Pagbabayaran ninyong magkapatid ang inyong kahalayan
at daranasin ang bigat ng parusa sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sa gayon, makikilala ninyong ako si Yahweh.